Ayan, para sa ating video today, magpa-practice naman tayo mag-Illustrator. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng text effects. So, buksan natin yung Illustrator. Magandang practice to para maging familiar tayo dun sa mga tools ng Illustrator. Halos pares lang naman yung tools ng Illustrator tsaka ng Photoshop, though mayroon silang konting pagkakaiba. So, to start, click New File or Control N sa ating keyboard. Tapos, pili ka lang ng size. Pwede mong i-customize dito. So, dito muna tayo. Click to, tapos, click Create. Yan. So, ito na yung ating artboard. Tapos, ito yung ating mga tools. So, sa ating mga tools, kung mapapansin nyo, pag tumapat ka dyan sa mga tools, may lumalabas na ganito. Ito yung tawag sa tools. Selection tools ang tawag dito. Tapos ito na din yung short description niya and yung shortcut key sa keyboard. So pag click mo yung V, mapupuntahan na dun sa tools na yun. So ngayon, ang gagawin natin nga, gagawa tayo ng text effects. So kumuha lang ako ng inspiration natin na pwede natin gayahin sa Google. So ito muna yung gagayahin natin. So, practice lang naman to. Yan. Gayahin natin yan. So, dito muna siya sa side. So, gagawa muna tayo ng background. So, to do that, ito, gagawa tayo ng box. Tapos, i-drop natin yung background nito. Tapos, ilalagay natin sa swatches yung kulay kasi gradient yung background natin. Kukunin natin yung darker side tsaka yung lighter side ito. Tapos, lalagay natin dito sa ating swatches or ito yung collection ng mga kulay sa iyong artboard para pwede mong balik-balikan. Tapos, ito naman yung gradient. Tapos, lalagay lang natin, drop natin dito sa gradient natin yung kulay. Tapos yung isa dito, papalitan natin yung isa na blue, darker na blue. Tapos itong white, hindi natin ito kailangan. So, select mo lang, tas drop mo sa labas para mawala. So, pagka nadagdagan ka ng mga ganong kulay, pwede mong i-drop outside. So, kung mapapansin mo yung background, yung ating background dito is pabilog siya. So, babaguhin natin radial ang tawag dun sa gradient. Yan. Kung mapapansin mo, pabilog na siya. Tapos yung isa natin, linear. Pwede mo pang i-modify itong ating background by using this gradient tool na pwede mo siyang i-move pataas kasi nasa taas medyo yun. Pwede mong palakihin para medyo magka-similar tayo ng effects. Hindi naman natin ito gagayahin talaga sobra, but we will just adapt yung concept niya. So, yan. Meron na tayong background. So, itong background natin, medyo gagalaw-galaw siya. So, para hindi siya makaka-disturb dun sa paggawa natin later nito, ilalak natin. To do that, punta ka dito sa layer, tapos ilalak natin yan. Yan. So, para hindi na siya gagalaw later. Hindi mo na siya ma-select. Para lang mas pagka gusto mo ulit select, baguhin yung kulay, i-unlock mo lang siya ulit dito by clicking dito sa side na to. So, yun. So, nandito na tayo ngayon sa ating text. Ano ba pwedeng ilagay? Ang init sa Philippines. So, yun ang lalagay natin. So, yun. Para mag-add ng text, dito tayo sa text tool or ito, or T sa ating keyboard. Ang init sa Philippines. Ang init sa. Tapos yung Philippines, yun gagawin natin yung design na yun. So, ibang letter, separate na natin siya. Philippines. Philippines.
Yan. So, ito na ang ating text. So, lalakihan natin yun para lakihan, i-shift, tapos i-drag. So, dito ka lagi sa side na ito dapat nagdadrag. Tapos, lagi dapat naka-shift para hindi madidistort yung font natin. Medyo lakihan din natin ito. Tapos, pagka sinelect mo sila parehas, highlight mo lang parehas. Tapos, yan. Para dun sa ang init sa Philippines, ang init na text, gagawin natin yung sa vector text effect ang ilalagay natin. Yun na yung gagayahin natin style. So, lahat sila ay naka-capitalize. Click na natin parehas. Capitalize. Tapos, center align natin. Tapos, dapat center din dito. Yan. Ito naman, yung text natin sa taas, napansin nyo magkakalayo yung text niya. So, to do that, dito lang yun. Tapos, dadagdagan natin yung spacing. Tapos, dito naman, dikit-dikit. So, ganun din. Bawasan natin. Negative pagka pinabawasan. Yan. Titan lang natin to. Tapos, baguhin natin yung font. Font style. Yan. Pagka ang bilis ko pala dito sa ating tutorial, pwede nyo naman siyang i-post para makasunod kayo. Kasi ganun yung ginagawa ko pagka nanonood ako ng tutorial. Kasi ito, medium lang natin. Ayan. Sugitan pala natin masyadong malaki. So, ayan. Meron na tayong text. Gawin natin to white. So, ngayon, sa Philippines, gagawin natin itong design na to. Pero right now, hindi natin magagawa yung gradient na kulay sa mga text style na pagka naka-text type sila. So, ang gagawin natin, i-expand natin tong ating text para pwede natin gawing gradient. So, ano ba ang ibig sabihin pag text type? Ibig sabihin, pwede mo pa siyang baguhin. Yung text, pwede mong dagdagan. Pero pagka object type na, gagawin natin ito. Kunwari, gagawin na natin object type. Click object, tas expand, click OK. So, yan. Text type, hindi na siya text type. Object type na siya. Para na siyang mga shapes. Okay? Hindi na siya madadagdagan ng letter or mababawasan. Hindi katulad nito, text type, pwede mo siyang bawasan, pwede mo siyang dagdagan, pwede ka mag-type. Okay? So, dito na tayo. Pwede na itong gawing gradient. So, ito tayo, gamit tayo nitong eyedrop ulit. Tapos, sa pinaka-darker na kulay, lagay natin sa swatches. Tapos, itong lighter na color naman sa swatch. Tapos, punta ulit tayo doon sa gradient. Katulad ng ginawa natin kanina, dadrop lang doon, tapos papalitan ng kulay yung isa. Ayan. So, gagawin natin thinner yung ating gradient. Para mapunta sa baba, yung darker color, gagawin natin 90 degree. Tapos, reverse. Ayan. So, parehas na, diba? Pero, dapat medyo mas mababa lang yung orange natin. So, dito mo yung babaguhin. Ito. Para, kunwari, yan. Gusto mo ganyan. O kaya ganyan. Yan. So, nandito naman tayo sa susunod na layer. Gagawin din natin yun. So, ang gawin natin, control copy mo lang to. Control copy, tapos control back. Para automatic, nandun na siya sa likod nitong ating unang layer ng Pilipinas. Back. Tapos, ibaba natin ng konti. Tapos, eyedrop ulit. Tapos, punta tayo dun sa pinaka isang kulay.
Yan. So, napansin nyo, nagkaroon na siya ng ibang layer. Tapos, sunod dun na tayo sa medyo reddish na brown. Ganun ulit. Control copy, control back. Yan. Tapos, I drop ulit. Ayan. Tapos, nandito na tayo sa white na layer. Ngayon, mas malaki na tong layer natin. Ang gagawin natin, imbis na control copy, control back, select natin yung nasa back. Tapos, object, path, offset path. Ngayon, mas makapal na yung layer natin. Pero hindi naman dapat ganyan kakapal. Gawin lang natin 3. To check. Okay na. Hindi, mas makapal pa siguro. Yung 5. Yan, okay na yung 5. Click OK. Tapos, kulay white. Yan. Hindi. Gusto ko pa mas makapal. Control Z lang pagka ganun. Tapos ulitin natin. Mas makapal pa. Mga 7. Ano natin? Okay. Click OK. Tapos white. Ngayon, gawin natin isang buong layer na to. I mean, isang buong text. Isang buong object para hindi sila hiwa-hiwalay. Tapos, control group muna na. Control group. Tapos, control X para mapunta sa back kasi napunta sila sa ibabaw. Control V. Ngayon, gagawin natin itong isang buong kulay dito sa Pathfinder. Kasi, ngayon, kada letter, magkaka-separate sila. Ay gusto ko gawin natin silang isang buong ano lang, object. Para pag didikit-dikitin na natin sila, ito yun. Yan. Isang object na lang yun. Tapos, mapapansin nyo, medyo rounded, di ba, yung area yung ano nun. To do that, click mo lang sila, tapos control ID. Control, B ba yun? A pala, A, tapos ito, icon na ito, itong bilog na to, idadrag mo lang siya pagpapasok para magkaroon siya ng round edges. Yan. Yan. Tapos, nandito na tayo sa blue na ito. Control back. Ay, hindi. Gawin natin ulit yung offset path. Offset path. Pero, ngayon, mga 3 lang. Click OK. Tapos, gawin natin yung kulay. Yan. Tapos, nandun na tayo sa blue. Offset path ulit. Ay, parang hindi. Oo, offset path ulit. Hindi naman natin kailangang gayahin masyado eh. Pero maliit lang. Click OK. Tapos, click doon. Tapos, ibaba natin. Feeling ko mas maganda kung gradient yun. Okay, gawin natin gradient. So, click lang dun sa darker color. Tapos, lagay natin dito. Tsaka dun sa lighter. Ayan. Tapos, dun tayo sa gradient ulit. Tapos, paulit-ulit lang natin gagawin yung ginagawa natin. At magiging na din tayong familiar dun sa ating mga tools. Anong tinigil? Yan. Meron na tayo. Text effects. Pero dadagdagan pa natin yan ng shadow sa baba.
So, katulad ng ginawa natin dun sa pinakaunang video. Control, copy, back. Tapos, gaano kalayo. Tapos, gagawin natin yung sa transparency na multiply. Tapos, bawasan natin ng opacity sa kung gaano kung gusto kalabo yung transparent yung shadow. Tapos, punta tayo sa effects. Lagyan natin ng blur effects. Tapos, click OK. Yan. Pwede mo naman balikan yun dito. Tapos, dagdagan pa natin yung blurriness na. Yan. So, meron na tayong text effects. Pero gusto ko pa dagdagan nun. Yun, yung mga line na yun. Ang gagawin naman natin, dito naman tayo sa ibabaw. Yung pinaka first layer nito. Gagawin natin yung offset. Pero ngayon, mas maliit na siya or nasa loob naman siya. So, to do that, gagawin natin negative para nasa loob. Okay? Nasa loob ng text. Ang susundan niya. Control. Okay. Tapos, i-group natin. Group. Tapos, yun ay gagawin nating lines. Yan. Nakikita nyo. Lines. Gagawin natin doon. Or stroke. So, invert natin dito. Imbis na naka-fill siya or kinulayan nyo yung box, gagawin niya, susundan niya lang. Gagawin niya ng stroke. Pag sinabing stroke, kunwari, i-block muna ito. Ganyan, yung stroke line. Pero, gagawin natin tong gradient. So, control gradient natin ulit. Yan, meron na yung line. Tapos, punta tayo dito sa transparency, gawin natin overlay. Ulit. Stroke, gawin natin stroke. Group. Tapos, overlay. Yan. So, yan. May line na. Ito mas cute. So, yun ang ating finished product. Pero bago tayo mag-end, gusto ko lang i-share yung isang short na verse na sobrang gusto ko. Ito yun. Before I formed you in the womb, I know you. Sabi ni Yahweh sa Jeremiah chapter 1 verse 5. So, natutuwa lang sa verse na to dahil sabi, God is our creator. Simula pa lang sa womb, alam niya na kung sino tayo, kung ano tayo sa ating pagtanda, at hindi lingid sa atin na binigyan niya din tayo ng iba't ibang talento. So, gamitin natin yung talent na yun na pinagkaloob sa atin ng Lord to glorify our Creator. So, yun lang. Thank you for watching. Until our next video, salamat sa panonood.